Maniwala ka sa human rights na yan. Wait, what? Ang sabi niya? Paniwala ka dyan sa human rights na yan. So, ibig sabihin, Senator Rapi Tulfo, hindi ka naniniwala sa human rights? Ako nga, pag nag-target, pumunta ko sa shooting range, kulang ang 200 bala pang-practice ko. Aba, magaling pala talagang pumutok si Senator Rapi Tulfo. Praktisado. Minsan, para mapayagan yung dalaw, kailangan mayroon din para sa for the boys. So ang nangyayari po, yung mga kamag-anak ng inmate, gumagawa ng diskarte. In some cases, diskarte meaning kailangan nila magnakaw, kailangan nila magbenta ng drugs para meron pampakain doon sa kanilang mga relatives na nasa loob ng kulungan. Ay naku naman, Sir Rafi. Kung ano-ano na lang talaga lumalabas sa bunganga mo, mapasama mo lang talaga ang imahe ng mga pulis. At hindi lang yan, ginawa mo pang pusher o magnanakaw yung mga dumadalaw sa ating mga na-detain na mga kababayan. Grabe naman yan, Senator Rapi Tulfo. O eto, panoorin na lang natin ang buong detalye. Alam na siguro natin lahat, very common na itong salita na nanlaban, kaya napatay. O nabaril ng pulis dahil tumakas. O nabaril ng pulis dahil susuntukin yung pulis. Wala ba tayong programa o iniisip na maging programa, Mr. President, sa PNP like in all other countries such as the United States, na yung mga pulis nila, yung mga operatiba, nag-aresto, meron silang taser, meron silang pepper spray, bukod pa dyan, meron silang train sa martial arts para kung meron isang nagwawala na inaaresto nila na tao at lumalaban, at least ang unang gagawin nila is either pepper spray or yung tinatawag na taser para ma-neutralize po yung pumapalag na suspect. Sa ngayon kasi, Mr. President, pag yung isang suspect, hinamon ng pulis ng suntukan, ang gagawin ni pulis, bubunutin yung baril, boom! Patay ka. Or rubber bullet, anything na the policeman doesn't have to use lethal force. Your Honor, Mr. President, according to our DLG Secretary, meron ho kasing issue ng sa human rights yung paggamit ho ng mga tracer and mga pepper spray. But according to our NAPOLCOM Executive Director, that they are now deliberating on it. Maniwala ka sa human rights na yan. Pero ngayon po ay kinoconsider na po. Bakit sa United States pinapayagan yun, tapos sa Pilipinas? Pero ngayon po ay kinoconsider na po. Bakit sa United States pinapayagan yun, tapos sa Pilipinas ayaw ng human rights? Mas marami na maangal kasi po dito. Ayaw. So, according to our NAPOLCOM, they are already studying and deliberating on it, on the possible use of the tracers and ito pong mga pepper spray. taser. Non-lethal weapons, Your Honor. Very important yan. At kung kinakailangan natin budgetan natin bawat PNP operatives tungkol dyan, para mabawas-bawasan naman yung mga taong nababaril dahil sabi ng labang kahit hindi naman. Or talagang totoo naman na nalaban, yung pulis inabot ng takot, tao lang naman siya, alam niya yung tao na may dalang bakal o kahoy, pupukpukin siya. Anong gagawin ng pulis? Nakakaya naman tumakbo. Sabinduwag siya, so babarilin na lang niya. So kung meron siyang taser, iti-taser niya, neutralize na agad yung isang suspect na being arrested na pumapalag, Mr. President. NAPOLCOM is currently studying it and will be making the necessary recommendations for this year. And if approved, then probably by next budget season, we can probably allocate funds for the purchase of these non-lethal weapons, Mr. President. Very good, Mr. President. Rasyon ng bala. Marami sa mga pulis natin ngayon, Mr. President, hindi marunong bumaril. Yung iba, pupunta sa shooting range once in a blue moon. Bakit? Kasi yung bala pang target practice nila ay kailangan nilang bilhin. As opposed to dapat yun ay rasyon ng PNP. So, in fact, there was this case many years ago na may nag-urimentado, I think this was in Tondo, Maynila. Yung pulis, ginising ng kapitbahay
naubos na yung isang magazine ng baril niya, hindi pa niya tinamaan yung may hawak na suspect na palusob sa kanya. So kung meron siyang target practice na experience, siguro 2 putok lang tatamaan na yung nag-orimentado na isang suspect. So siguro dun sa bala, Mr. President, ilan ba ang nirasyon na bala sa bawat police on a regular basis para sila ay magkakaroon ng target shooting proficiency? Your Honor, Mr. President, according to our Chief PNP, there's a training ammunition allowance no sa region and from the national headquarters. Magkano, Mr. President? At ilang bala ang We are checking right now yung kung ilan po yung allotted for policemen. But from as far as I can remember, dati po 50 rounds lang per policeman per year? per year. Mr. President. Baka pwede naman dagdag natin, Mr. President. Pero pakimonitor dahil pwede naman ibenta rin yung mga loko-lokong pulis. Well, that is not allowed, Mr. President, but the DLG Secretary said it is very much welcome. Mas malaking bagay ko kung madadagdag ito training ammunition po nila. Kasi po yung 50 ay mabilis lang ho yun eh. Sa isang araw lang na training, ubos po yun. So that will be a big boost to the training and capability of our Philippine National Police if we can add a little to the training ammunition allowance, Mr. President. Siguro tanong natin si Chief PNP, ilan ba dapat ang kailangang irasyon? Kasi yung 50, we know that, kulang. Ako nga, pag nag-target, pumunta ko sa shooting range, kulang ang 200 bala eh, pang-practice ko. Yung pa kay mga pulis na kailangan nila sa trabaho nila yon. Tapos 50 lang, isang taon. Ako, isang puntahan lang, 200 rounds na uubos ko sa shooting range, Mr. President. Mr. President, according to our DLG Secretary, recommendation is about 100 bullets or ammunitions. Kung pwede ho daw twice a year din ang target practice and proficiency test. So 2 proficiency tests a year with 100 bullets, 100 rounds of ammunition, Mr. President. Thank you, Mr. President. Now let's move on, go to the PNP. Tanong ko muna sa PNP, meron ho ba kayong budget doon po sa pagkain ng bawat inmate na na-hold po sa inyong detention facilities? Kasi the reason why I asked that, Mr. President, yung mga sumbong na nakarating sa akin na kapag yung mga nakukulong sa mga detention facilities ng mga police station, hindi sila pinapakain. So kung walang dalaw, gutom sila. So that's why I'm asking kung meron bang budget allocated for that, for people na arrested, nakukulong for 3 days, 5 days. So pag walang dalaw, walang pagkain. Your Honor, Mr. President, there's a subsistence for detainees for the PNP. Actually, there's a that's about 125,093,000. Ang budget po nila ay about 50 pesos per day, Mr. President. Okay, very good. Napakalaki po niyan. Kasi po sa mga natanggap kong sumbong, almost on a regular basis, when I talk to the relatives of the inmate, sinasabi, tinatanong ko naman, wala pong pagkain, sir. Pag walang dalaw, kuminsan 2 araw hindi nakakain, may naawa daw ng mga pulis, bibigyan lang sila kung ano na ibibigay. Pero in some cases, wala raw talagang pagkain pag walang dalaw. So maybe that's something yung Chief PNP natin, talagang titingnan si General Nartates na masunod yung polisiya na yan, na meron palang budget na they have to be fed, Mr. President. Your Honor, Mr. President, although it's just 50 pesos per day, but according to our Chief PNP, inuubos daw talaga nila ito. If it's allotted for the year, talagang binibigay daw po talaga nila. Kaya lang,
Unlike dun sa BJMP na 100, ito kasi 50 pesos lang ang sa PNP detainees, Mr. President. Yeah, So, Mr. President, I agree. Kahit na 50 pesos, okay na rin yung basta't nagagamit talaga. Dahil again, paulit-ulit na lang ako, talagang hindi po sila papakain. Ibig sabihin, para makakain po yung isang nakulong na hold sa presinto ng PNP, karamihan, di naman siguro lahat, walang pagkain unless may dalaw. Your Honor, Mr. President, Kuminsan, sorry po, makakat pa. Kuminsan, para mapayagan yung dalaw, kailangan mayroon din para sa for the boys. So ang nangyayari po, yung mga kamag-anak ng inmate, gumagawa ng diskarte. In some cases, diskarte meaning kailangan nila magnakaw, kailangan nila magbenta ng drugs para meron pampakain doon sa kanilang mga relatives na nasa loob ng kulungan. So siguro, Mr. President, it's about time na talagang maging stricto ang ating leadership ng PNP to make sure na talagang nagagamit yung 50 pesos per meal per inmate. yes, Mr. President, according to our chief PNP, nagagamit daw talaga. Kaya lang kung talagang minsan kulang dahil sa pag dumami daw yung inmates, talagang ratio and proportion, talagang tinatansya na lang daw po nila talaga at ginagawa ng paraan nila. Minsan kung talagang kukulangan. So that case pala, Mr. President, dapat tatansyahin nila hanggang ilang bang kaya i-accommodate ng presintong ito para sa mga inmate o para sa mga arresto at maging inmate at magkano kailangan kasi kung kinakailangan, ako po itutulong para ma-increase yung budget nila para sa mga food allowance ng mga inmates, Mr. President. That will be most welcome according to our DLG Secretary, Mr. President. Kasi po talagang with the inflation now, yung 50 pesos talagang kaunti lang talagang mararating. No? Baka kulang pa nga ng Jollibee million eh. No? So malaking bagay po yun if with your intervention in case it will be approved by the body, Mr. President. Maganda naman ang hangarin ni Senator Rapi Tulfo dahil tinitignan niya yung kapakanan ng ating mga na-detain o na-aresto na mga kababayan. Pero subalit datapwat sa gulo na ng ating bansa ngayon at marami sa ating mga kababayan ang nawawalan ng tiwala sa mga otoridad, lalong-lalo na sa mga kapulisan, sana bilang isang senador, wag munang ganito yung mga pinagsasasabi ni Senator Rapi Tulfo na tila baga mas lalo pa niyang idinidiin o ipinapakita sa publiko na itong mga pulis ay masasama. Sabi naman niya, hindi naman lahat. Pero sana sa mga ganitong sitwasyon ng ating bansa, maging sensitibo naman tayo bilang isang senador. Parte ka naman ng gobyerno, Senator Rapi Tulfo. Sana i-refrain muna natin yung mga ganitong klase ng pananalita. Tulungan na lang natin ang ating bansa. Tumulong tayo sa ating gobyerno. Palakasin ang tiwala ng taong bayan sa mga kapulisan natin o sa ating mga otoridad. Naiintindihan ko na kailangan mong i-expose itong mga ganitong katiwalian, pero hindi ito yung mga tamang panahon o lugar para i-expose dahil budget deliberation naman yan, hindi naman ho yan privilege speech o kaya hindi ho yan isang programa sa TV o sa radyo na ikaw po ay nag-e-expose. Senador ka po ng bansang Pilipinas. Sana po tumulong tayo na iangat po yung kalidad o yung imahe ng ating mga kapulisan. Lalong-lalo na po sa mga panahong ito, kaliwat kanan ang mga rally. Alam naman natin na kapag may rally, ang unang-unang nasa front line natin ay ating mga kapulisan. Gusto po ba natin na lalong mag-init yung damdamin ng ating mga kababayan at lalong magalit sa ating mga kapulisan? Sa ganun po kasi ay magdudulot po yun ng mas malakas o mas galit sa mga nagrarally. Kung lalong pinapasama po natin yung imahe ng ating mga kapulisan. Again, naiintindihan po kita na ang ipinaglalaban mo dito ay yung kapakanan ho ng ating mga bilanggo o mga naarestong mga kababayan natin dahil sila din naman po ay may karapatan kahit na sila ay nasa piitan o mga naaresto sa iba't ibang klase ng krimen.